Yung mga kalodi, magandang araw sa lahat. So ngayon mga lods, live trading tayo. Makikita nyo, no, nagkaroon ng magandang pagtaas, no, dito sa mula at pag downtrend na hindi nakita agad kayo dito ng bullish engulfing. Yung last na pula, natabihan siya ng pinakamalaking candlestick na green. Tawag dyan bullish engulfing yan. Mas malaki yung katabi niya, kaya nasakop siyang gantas. Yun, hanggang dun. Ngayon naman kukulit, papasok din tayo, no? Papasok tayo ngayon. Ganyan din ang natin, tayo. Entry tayo dito. Ganda ng pagkakakanto. Harap din tayo ng tempo. Makaka-entry tayo doon. Yan. Maka-ready lang tayo. So mga rules nga pala mga lods, importante dito sa spot trading or scalping, yung mga pasundot-sundot lang. Kung nakuha mo yung mula doon sa dulo na yun, malaki-laking profit din yan. Yan mga lods. So kailangan marunong ka magbasa ng candlestick, no? Saka dapat yung normal na significance yung bago ka mag-entry o pumasok. Tapos alam mo kung saan ka rin na-exit. Kung ganyan kahaba, kahit na medyo mabutan ka na, nakita mo na yung bearish engulfing. Ang tawag dito mga lods, yung yung kulay pula, bearish yan, bearish candlestick. Yung green naman, bullish candlestick. So kapag mas ang rules dyan ng mga disclaimer lang mga lods, hindi tayo professional na financial advisor, no? Ay based on experience lang, at saka sa napapanood yung ating nalaman kung paano magbasa ng mga candlestick at saan ka dapat entry at mag-exit para hindi ka mabutan, para makakuha ka ng gain or profit dun. Meron tayo ditong BTC, kasi ngayon BTC 0 P daw, 0 P. Walang bayad, walang charge. Yung iba kasi malaking charge. Sundan lang natin yung kung bago pa lang sa scalping or sa mga trading, spot trading, long trading, short trading. Para sa ito, dapat mas marunong ka matutong bumasa ng candlestick at kung paano yung tamang pagbabasa ng long trading yan. Kasi kagabi pa yan bago matulog nakita ko. Nantay ko lang mag-execute para yung profit is okay naman. Tapos pa tayo tuloy-tuloy scalping ulit. Wala pa rin mga lods, nag-aantay lang tayo ng time. Comment naman kayo mga lods kung anong gusto nyong sunod natin mga gagawa ng kung meron kayo din naintindihan, comment na lang dyan mga lods para sa ganun nabasa ko. Magawan din natin ang video. Maraming salamat pala sa mga nag-subscribe at saka sa mga like, no? Sa mga manood na rin kung na to at tutorial o live trading. Ngayon mga lods, wala pa, no? Wala pa. Kasi meron pang isang malaking candlestick na ano ba? Ayun lang, simple lang naman mga lods, basahin tong mga candlestick natin. Sa prinsipyo lang nito, bullish engulfing, bearish engulfing. Kung sino yung nasa last na dulo ng downtrend or uptrend, as mayroong kung nasa uptrend ka man, yung dulo nun, tapos yun yung anong gaano
maglalabanan sa laki ng yung sasakop doon sa isa, kaya masusunod yung kung sino mas malaki yung masusunod na susundan ng buwa. Susundan ka ng malaking bullish bearish candlestick, yan kita nyo naman bang bumaba na yung trend nya kasi mahaba rin, kaya dire-diretso nga dito sa pinakamahaba pa. Maluktot yung ating kanina hindi nakabaluktot yan. Ang ating moving average bumaluktot na lang kasi sabi malaki lang masyado, yan umigwi na rin yung moving average. Ayun mga lods, mahaba pa, no? Hintay lang tayo mga lods. Tapos pakita ko ulit sa inyo paano hindi ko na na-video yun dun. Yung parang perfect ko nakuha yung kan. Kaso yung makita ko, sabi ko sana na-video ko to para mas maganda. Kaya nag-video, bangkuhan tayo. Nagre-rating tayo para mas makapano yung kasi mga bago lang itong mga lods sa akin, hindi pa nakaka-content, mga bago na sa scalping at saka sa mga sana mga may natutunan din ko kahit konti sa sabi ko. Medyo risky itong ganito mga lods yung mga scalping, at saka huwag kayo magpapadala sa mga biglang candlestick na lumalabas biglang mahaba agad sabay. Tingnan nyo muna yung mga support yung susunod. Nakita lang kayo ng candlestick biglang lumabas, entry na kayo, wag po ganun. Pwede rin kayo mga kandun malugi, hindi mo mawala, malugi. Hindi nyo lang yung rules ng tamang basa ng candlestick. Mas malaki tataas na, malaki ganito, mahaba yun, mahaba rin to, mas malaki to. So wala pa tayo nakikita mga lods, no? Hindi pa siya masyado gumagalaw. Yan mga lods. Naka-ready na rin tayo para pag yung magtagal nga lang kasi 6 plus 6.75 lang yung kaya medyo hindi siya ganun kalakas mag-bounce pa. Yung mga nasa 50 ganyan plus 50 ang lakas mag-bounce ngayon, bilis tumakbo. Sa ganito naman scalping mga lods, kahit mas maganda nasa mga ganito kayong yung malakas gumalaw yung mga trend nya para mas mabilis kayo maka-entry. Sa scalping kasi ganito ang ginagawa ko. Wala namang problema kung down or hindi down yung basta aggressive yung mga aggressive yung kanyang mga trend yung paggalaw. Yung kasi mga gamit wala pa masyado makita ko na nakapira sa BTC na kami. Ang ganda ng after nila, no? Hindi ko lang video niyan. Wala pa rin mga lods na. Napakahaba ng downtrend mga lods, nakita nyo naman, di ba? Kasi mahaba ngayon, malaki ngayon nandun Hindi rin expected itong moving average natin na abot din. Kasi ganyan, di ba luktot yan, biglang lumiko na bumuluktot lang. Ayan mga lods, kung may mga tanong kayo dyan na hindi ko pa nabanggit, comment nyo lang yan mga lods. Parang sa ganun sunod din ko natin ang
Haba mga lods, no? Haba ng downtrend niya. Pero ang kon dito mga lods, pag ganun kahaba, talagang sulit yung profit mo naman sa scalping. Dito mga lods, but downtrend din natin ko sa mga sa future trading, kahit yung downtrend pinagkakakitaan yan mga lods. Downtrend depende sa hula mo, kasi hula ka dun magpipredict ka dun ng takbo, kung saan tatakbo. Yung pag mali ang predict mo, liquidate ka na, liquidate ka kaagad dun. Ibig sabihin, sunog yung pera mo, mawawala yung pera mo. Yung mga nasa account mo, pwede rin mag-cut ang ganun. Nasa wallet mo, pwede mawala yun lahat. Kaya medyo mas delikado pag hindi ka professional, pag hindi ka pasanay talagang sa mga future trading. Kasi doon, kahit downtrend, pinagkakakitaan na. Kasi predict mo lang magda-down yung ganyan. Susunod mga load sa tayo dyan sa future trading mo. Comment lang kasi baba kung anong gusto nyo natin. So, kung bago pa lang mga load sa mga bago dyan, baka hindi pa nakasubscribe, subscribe naman. So, palike na rin mga loads din sa ganun, mas tayo mas mahalin pa ni White yung ating channel, no? Ayun mga loads, nakita nyo na yung last downtrend, no? Nagkaroon dito ng ng isang bullish candlestick, no? Bullish trend yan Tandaan nyo lang mga lods, bullish and bearish lang yung candlestick. At saka yung payat, mga wick, ganyan, mga star, yung mga parang nag-push lang, lining ng ganun, star ang tawag mga yan. Ito naman, kailangan lang natin ito mga lods ng confirmation, entry point para makuha tayo. Yan, nakita nyo mga lods, hindi ganun kalaki yung bullish candlestick na ito mga lods, pero uptrend to. Kaya sabi sa inyo, pag malaki yung candlestick, malaki yung uptrend nya. Mas magandang malaki. Ito maliit lang, maliit lang din to. Pero siyempre entry na tayo mga lods. Pwede pa nga itong ma-down kasi nga gawa ng maliit lang siya, pwede siyang talunin ng mga seller. Okay, enter tayo mga lods enter natin itong mga ito. Yan. So tayo sa 40.71 tayo. Sa 40.71 nagsimula. Ready tayo sa sale natin, pag benta natin pagka 40.72 na, maangat na mga loads. Ayan na, 40.70, 41 sa medyo umangat mga loads. Yung mga loads, profit na tayo dito mga loads. Ayan yung ganyan ko yan, profit na tayo dyan. Kasi 40.70 na tayo kanina, 41. So malaki ng profit natin ito paano dyan. Hindi naman ganun kalaki, pero at least kita nyo naman, diba? Pero hindi ito ganun kalaki ang i-uptrend ng mga loads, hindi kasi malit lang naman yung kaya pwede ka na mag-exit o ganyan, tapos antay ka na lang may tatabi pa yun dyan. Pwede ka na dyan mag-exit mga load, exit ka na, tapos kasi medyo 55, teka lang, pero kasi simula pa lang nila, malaki pang nito kuha ka muna ng confirmation candles na bang magiging lagay pa. Pag medyo alam mo nang bumaba ng konti or nagkaroon ng tabi ng red, pwede ka nang umexit. Ba mga lods, kita nyo umakyat nung kanina, may mga katabi malakas may sumunod na mas mataas, medyo malakas ang kanya pwersa niya. Pero mas maganda sana kung yung nandito sa pag-uptrend niya, sakto, malakas, malaki yan, mas malaki tatas nito. Bumaba pa nga mga lods. Wala tayo ng confirmation para pag di-exit natin to. Ganyan lang mga lods, naka-ready tayo sa market, tapos exit tayo pag
Okay, try natin exit natin. Kasi maliit lang naman yung talaga candlestick, baka mag-down na rin to. Yan. Uy, nag-down nga mga lods, sabi sa inyo eh. At least kahit pa paano mga lods, nakita nyo naman, di ba? Gain na rin tayo dito. Profit na tayo dito mga lods. Tingnan nyo. Silipin lang natin. Ayun lang mga lods, ang simpleng pagbabasa ng candlestick. Tingnan natin yung ating makita natin mga lods, meron tayong makabiling order dyan. 40.71 41.31. So profit na tayo dyan mga lods, kasi naging 650, 70, 655, 70, 355. So may profit na rin tayo ito. Paano? Scalping lang tayo mga lods, pasundot-sundot lang tayo, hanap lang tayo ng entry point natin, dun lang tayo so ganyan lang ang scalper mga lods. 5 pesos, 10 pesos, 30 pesos, 40 pesos, pwede na yan. Kasi kuha naman yan eh. Tignan nyo mga lods, sabi ko sa inyo, diba? Bumaba. Kasi hindi ganun kalaki yung candlestick na kuha, kaya hindi rin ganun kataas ang tataas nito. Kung meron uli na ganung makakita tayo ng tinatawag na bullish engulfing and bearish engulfing na mas malaki talaga yung yun yung time na mas mahaba yung itataas mga loads ng ating profit, mas mahaba ng ating uptrend, no? So gaya nga na sinabi ko, so hindi ganun katlaki at kataas ang itataas nito, kasi nga medyo maliit lang din yung naka bullish engulfing niya. Dumikit sa yung huling tapos nasundan pa ng maliit, kaya parang tataas din naman kahit papaano. So baga may ilan yun, siguro mga 10 pesos naman yun, 10 pesos yun. Yun. So nagkaroon ulit ng bullish engulfing mga loads, no? Yun. So yung mga loads, maraming salamat, at susunod magkakaroon tayo ng live trend na sana subscribe kayo para palagi mo notify, kasi mahaba na yung video natin. Maraming salamat mga loads sa inyo, at mabuhay kayong lahat, at God bless. I love you all mga loads.